Ako po ay si Vince Macuray po, tubong Mindanao. Way back 1991 ay pumunta ako ng Maynila para magsapalaran dito. So, yun po yung pumunta ko ng Maynila, nagsapalaran, nagtrabaho bilang isang construction worker kasi bago pa ako dito. In 3 months time, nagtrabaho ako sa construction. After 3 months, nag-apply ako ng security guard. Natanggap ako bilang isang security guard. Doon ako tumagal sa pagiging security guard. 25 years ako sa pagiging security guard. So, okay naman yung trabaho ko kasi above minimum po yung sahod. Malaking sahod ko. So, hindi mahirap yung trabaho ko. Kasi libre ng food. Yung pwesto ko. Yun ang kagandahan doon sa pwesto ko. 12 hours yung duty. Tapos, libre lahat. Pwede ka mag-stay in, pwede hindi. So, that time, ay naanyayahan ako sa negosyo na katulad nito, networking. Malaking kumpanya po yung napasok ko. So, that was 2003. Nakilala ko yung multi-level marketing, yung networking, nakilala ko. So, abang ako nagwardya ay nagtitraining doon, na pumasok ako sa mga kumpanya na yun. May mga product, nagbenta-benta ng mga produkto. So, ganyan yung cycle ng buhay ko. 13 years ako doon sa kumpanya na yun. Pero, pasalamat ako sa kumpanya na yun kasi doon ako nag-grow. Doon ko na discover na sa pagiging empleyado ay kahit anong gawin mo ay hindi mo talaga makuha yung pangarap mo. Hindi mo makuha yung pagiging na time freedom, financial freedom. Hindi mo makuha doon. Ayon doon sa pinapag-trainingan ko. So, kailangan daw lumabas ng comfort zone. So, ang mahirap sa akin gawin yun, kasi nga wala akong ibang inaasahan eh. Walang-wala. Yung sahod ko, sweldo, bayad, utang lang, parang ganun lang siya. Parang survival lang yung labanan. Parang ganun lang. Walang naipon, lagi napuputulan ng kuryente, saka tubig. Talagang sapat-sapat lang. Ang kawawa doon, nagkasakit ako sa kakatrabaho. Kasi 12 oras ang duty ko. Hindi mo maiwasan yung gulangan sa duty. Hindi ka sisiputin. So minsan mag 72 hours ka. So ang hirap, 3 beses yun. Tumaas yung blood pressure ko. So nahirapan ako. So lagi ko naalala yung sa mga trainings na lumabas ng comfort zone. So pinilit ko. So sa madaling salita, lumabas ako ng comfort zone bilang empleyado. So 2016, nag-resign ako bilang security guard. So 25 years ako doon sa Dasmariñas Village, Makati. Mga Elizalde family, Ayala, Aboitiz, yung mga binabantayan namin, mga sa loob ng compound na yan, puro mga mayaman yun. Hindi basta-basta yun. So doon ako tumagal sa loob ng 25 years. So noong 2016, nag-resign ako, pumasok ako sa mga online business. Kasi wala na akong trabaho. Ang hirap gawin yun kasi ang kalabang ko naman nung nag-resign ako sa aking trabaho ay yung pamilya ko. Yung asawa ko, ayaw niyang umalis ako sa trabaho. Kasi wala kaming ibang maasahan. Wala. Ayaw niya na lumabas ako sa trabaho ko. Pero, pinilit ko. Kahit ayaw niya, kahit ayaw ng mga anak ko, kahit ayaw nila, pinilit kong lumabas. Kasi nga, ang katuwiran ko, ako lang yung nakakaalam. Ako lang yung nakakaalam sa sarili ko kung saan ako magkaroon ng magandang buhay. Dahil nga doon sa mga na-discover ko, doon sa mga kumpanya, mga training na yun. Ibig sabihin, trainable ako doon sa mga kumpanya na yun. So, nakapasok ako sa mga online business na mga noong 2016. Ay, noong 2016, hindi pa. Wala na akong trabaho. Nag-realty. Nagbinta ako ng mga lupa, bahay.
binta ako ng mga sasakyan, nagmekaniko ako, kung ano-ano na ng racket yung pinapasok ko. Pero kahit piso, wala akong kinita doon. Wala talaga. Parang wala talagang wala akong napera doon. Kasi napapagod lang, pagod lang sa katawan. Bumaghapon sa labas, mag-tripping kung saan-saan na lang, nakadating ng Tarlac, Nueva Ecija, sa Bulacan, kung saang-saang lugar. Narating ko yan. Magbinta ng bahay, magbinta ng lupa. So, wala. May sure buyer, pero wala. Hindi talaga magkakaroon ng pag ahinti ka lang. So, nung 2019, ay nakapasok din ako sa mga company na online. So, doon po, naranasan ko na napasok ko yung mga company na online din siya. Pero, may mga produkto po siya na ibibenta. May mga product po, yung mga kumpanya na yun. So, pinasok ko yun, mga 6 na company yun, pinasok ko. Kasi bawat pinasok kong kumpanya, nawawala. So, lipat na naman. Nawala, lipat na naman. Ang daming kumpanya po. So, ang daming kumpanya noong 2019. So, nung na-invite ako dito sa kumpanya to, salamat nga pala. Hindi dahil sa'yo. Ay, nako, grabe. Hindi ko maisip talaga kung parang miracle yung nangyari sa buhay ko eh. Kasi hindi ko talaga akalain na dito ako magka-milyon eh. Hindi ko akalain, bakit? Parang wala lang sa akin to eh, yung crowd one na to eh. Ninvite ako ni Minton Mike December yun, nag-join kami December 31. Yung nag-seminar kami doon sa Pasay, sa Jollibee. Nag-seminar kami doon. Kasama sila ni Ma'am Nancy, sila ni Sir Jerry, sila ni Ma'am Marian. Sila po yung mga unang tao na nakilala namin dito sa Crowd One. Dalawa kami doon. Maraming mga tao doon, pero doon kaming dalawa, doon sa harapan kaming dalawa. Pinakauna kami. So, wala akong naintindihan doon sa marketing plan eh. Wala. Welcome our Monday to 3 Stars, Miss Jen Pura from Bicol. So ma'am, welcome po sa ating Zoom meeting, and I hope na hindi ka namin na-istorbo. Okay. Hello. Thank you so much. Sir Mike, malinaw po? Yes po, loud and clear. Okay. Thank you po Sir Mike sa opportunity na makapag-share ako dito ng aking journey dito sa Crowd One. Ako nga pala po si Jen Caraig, Manager 3-star dito sa Crowd One. Ako po ay 23 years ng empleyado sa isang private company dito sa Bicol. Ginagawa ko lang po ang Crowd One part-time, pero full-time ko po. Sa puso ko ay parang full-time ko po itong ginagawa. Kasi wala akong araw na hindi ko ginagawa yung Crowd One. Since nag-i-employo po ako, so ginagawan ko na lang po ng sistema. Pag gabi pa lang, naka-book na po yung mga kakausapin ko sa susunod na 5 o'clock po ako nag-uumpisa mag-Crowd One. Pag Monday to Friday, Saturday, Sunday, simula umaga hanggang gabi. Ngayon lang po ako umuwi ng maaga kasi may event tayo mamaya. So, ginagawa ko po ito Sabado at Linggo hanggang gabi. Hindi po ako napapagod. And, ang kagandahan po sa business natin, pwede mong isama ang pamilya mo. Imagine, dalawa po ang anak ko, isang 24 at 22 years old. Parehas na po sila manager dito at saka yung asawa ko po. So, ibig sabihin, hindi pwedeng ako lang, lahat kami kumikita. Imagine, kahit sila nag-aaral pa, yung panganay ko nga, nagme-medicine ngayon, pero at least sinapasok ko siya dito sa Crowd One. So, nag-i-income na din po siya. So, kahit estudyante pa lang sila. So, para sa akin, ang kagandahan po ng negosyo natin is pwede mong isama lahat ng pamilya mo, makakatulong ka talaga, lalo na sa mga nangangailangan na yung may mga
ang inaano ko po dito, yung mga pinapag-aral na anak, talagang minomotivate ko sila na pag sumali ka dito, pagtulungan natin, tapos yun, magkakaroon ka na ng income, magagawa mo na ang gusto mo, hindi ka na mahihirapan pang tuition ng mga anak mo. So yun, lagi ang inaano ko sa kanila. Halos po ang nakukuha ko dito ay pamilya-pamilya din. Parang sinasabi ko sa kanila kung anong ginawa ko, na kaming apat ay nasali ko dito. So sa una po, medyo nahirapan talaga ako kasi imagine, di ba, sa una, di ba, kukunin mo lang yung apat mo. Sa akin, since ang apat ko ay anak ko, tapos asawa ko at kapatid ko, so ang nangyari, 16 na ang kailangan ko na tao. So sa awa ng Diyos, nakaya ko naman po yon. Lahat ng apat ko, na-hit din po yung fear of loss. Yung 16 ko na tao, nakuha din po nila yung fear of loss. So biglang sa 3 weeks, nag-80 kaagad po yung tao ko. Doon na po nag-umpisa ang lahat. So hanggang ngayon, meron din po ako doon sa baba na yung, di ba yung 16 ko na tao, lahat po yun fear of loss achiever din po. Doon na sa kanila, na may tumitigil na yung may hindi na nakakahit ng fear of loss. Ang ginagawa ko lang po, ini-encourage ko rin po sila na magpatuloy kahit left and right i-activate. Doon lang po ako nag-focus. Tinuturo ko lang po talaga yung turo sa atin na dapat apat. So, doon lang po, medyo mabilis po talaga ang rank up mo pag ganon. Tsaka since ang pamilya ko pa yung nasa first level ko, so ang nangyayari, hindi lang ako ang kumikita. So parang nababudget ko. Imagine, ang kita ko, pang save. Yung kita ng asawa ko, yung pangtulong. Yung kita ng anak ko, yung para sa investment. So ang ganda kasi hindi lang isa ang basket namin, parang apat kami. So kahit mahirap sa umpisa, parang kung may goal ka talaga sa buhay mo, gagawa ka ng paraan para ma-achieve mo po yon. Kasi imagine po, ang aking po ay 23 years na po ako nagtatrabaho. Tapos, ang ano ko po, mayroong nag-retire sa amin, 25 years na in service, so nag-retire siya. Tinanong ko, magkano ba ang pension mo sa SSS? Imagine, 25 years nagtrabaho, 7,000 ang pension. Sabi ko, ako 23. 44 years old ako ngayon. Sabi ko, kahit dagdagan ko pa siguro ng 16 years ang employment ko, walang mangyayari. Kung 10,000 lang siguro ngayon ang pension ko after 16 years ngayon, anong mabibili mo sa, ano ka na niyan, may mga maintenance ka na. So sabi ko, ayaw ko naman na maging retirement ko yung mga anak ko. Siyempre may sarili din silang buhay. Sabi ko, hindi. Gagawa ako ng paraan. Pwede ko namang gagawin. Mabuti na lang talaga may mga ganitong business na online na pwede gawin kahit nagtatrabaho ka. So, sabi ko nga sa nagiging example ako sa mga tao na ini-invite ko, palagi baga sinasabi nila, paano ko yung gagawin? Nagtatrabaho ako. Sabi ko, bakit ako nagagawa ko naman ito? So, kaya sabi ko sa kanila, gawan mo lang ng sistema, pagtulungan natin, so magagawa mo rin ito na pareha sa akin. Kasi sabi ko, sa trabaho, wala talaga, in short, matatapos lang ang buwan, wala ka talagang maiipon. Proven and tested na po yan sa mga nag-i-empleyo. Walang yumayaman sa pag-i-empleyo. Parang ano lang, pag may pangarap ka, liliitan mo na lang ang pangarap mo kasi wala naman talagang mangyayari. Basic needs lang po talaga ang mabibili mo. So nung April 20, pinakilala ito sa akin ni Ma'am Rachel, nag-send lang po siya sa akin ng video. Isa lang po na video ang sinend niya sa akin and nag-yes kaagad ako. Sinasabi ko, ito na talaga ang sagot sa mga dasal ko kasi talagang naghahanap ako ng pagkakakitaan. Dati, meron din po akong network dati. Parang 3 months ko din po yun trinabaho. So, 3 months, nagkaroon din po ako doon ng 300 na tao. Kaso, wala pa ang lockdown, nagsara na. So sabi ko, hala, kawawa naman yung mga tao ko. So ako kumita, yung mga tao ko wala. So sabi ko
siguro dapat makabawi ako sa mga tao ko. Ang kagandahan lang, yung mga tao ko, pinuntahan ko po yun isa-isa. Sinabi ko sa kanila na ganito ang nangyari. Tapos sa totoo lang na parang nalungkot talaga sila na, paano na yung ano namin doon? Sabi ko, may product naman, so okay lang yun. Pero sabi ko, once na makakuha ako ng stable na company, isasama ko rin kayo. So yun po ang nangyari. Nung nakapunta na ako sa Crowd 1, pinuntahan ko sila lahat. Mabuti na lang po talaga, importante po talaga sa business natin ang trust. At yung titiwalaan ka pa nila ulit. So yung, di ba, kung nagsara yung dati kong company tapos wala akong ginawa, hindi ko malang in-explain sa kanila, so ang mangyayari, hindi ka natitiwalaan nila sa susunod na aalokin mo sinda. So mabuti na lang, lahat ng tao ko, 300 plus po yun, sumama ulit sa akin dito sa Crowd 1. So parang naisip ko, ang kailangan pala talaga natin, trust, at yung integridad mo, mapangalagaan mo yan. Kasi napakahalaga yan sa akin, sa ating business, ganitong klaseng business. Kasi imagine, di ba, wala naman tayong, hindi tangible yung product natin. So, sabi ng mga tao, paano na kung ibigay lang sa'yo tapos hindi katotoo, o yung, di ba, ibigyan mo nga sila ng dashboard pero hindi naman kumita. So, kailangan talaga, i-ma-explain mo sa kanila para yung tiwala nila sa'yo, nandoon pa rin, buo pa rin 100%. So, ganun po yung nangyari sa akin. Sumama sila ulit sa akin. Sila yung mga tao ko na mga nasa third level ko lang. So, hanggang ngayon po, kasama ko pa rin sila sa journey ko dito sa Crowd 1. So, ang kagandahan, tiwala, focus, at yung support mo sa kanila. Kailangan talaga yan dito sa atin. Tapos kung first time mo talaga dito sa Crowd 1, yung marami ka talagang ma-encounter na rejection. Kasi, di ba yung mga tao ko, okay na yun, dati ko yung tao, so naniwala sila kaagad, nagtiwala sila kaagad. Siyempre kukuha ka naman ng mga tao nila para magpatuloy din sila ng mahit din nila yung FOL bonus. So, yung marami talagang nagre-reject. So, sabi ko sa kanila, yung rejection, hayaan na lang. Maging motivation ang rejection. Talagang dapat nga, sabi ko, sisipagan mo lalo para may maipakita ka sa mga tao na sila ang nawalan, hindi ka ang nawalan. So, yung kagandahan lang talaga sa atin ay sa business natin, yung marami talaga tayong mababago ang buhay dito sa maikling panahon lang. So, ang tips ko po, huwag magsawang ikwento ang Crowd 1 sa ating kakilala. Unahin po yung kamag-anak kasi, di ba, pag kamag-anak mo, pag nag-success ka dito, tapos sasabihin ng kamag-anak mo, i-share mo muna sa kamag-anak mo, sasabihin, ba't hindi mo lang siya inoferan? So, pag nag-reject sila, yun naman, sila na po ang bahala. Tapos, siyempre, ako po, marami rin talagang nag-reject sa akin. Ngayon po na nakikita nila unti-unti na may resulta na ako, ngayon sila na po yung nagsasabi sa akin, hala, sayang, dapat pala sumama na ako sa'yo noon pa. Sila ang nawalan, di ba? So okay lang yun. I-share sa ibang tao, wag magsawang ikwento kasi malay mo yung tao na ikwinentuhan mo ngayon, gusto rin talaga niyang magkaroon ng income, ng extra income. So, sayang naman pag siyempre pag para lang tayong may tindahan, pag hindi mo binuksan, hindi mo pinaalam sa tao na may business ka, hindi nila alam na may nagbi-business ka. So, kailangan i-share lang po. Tapos sa buhay po natin, hindi mo mararating ang success. Hindi mawawala yung problema, challenge, at marami talagang rejection. Gawin lang nating normal ang rejection. Lalo lang natin itong paghusaya na magkaroon talaga ng resulta. Tapos may pakita natin sa nag-reject sa atin na, may resulta tayo. Kumbaga sila ang nawalan, hindi tayo. Kasi sa una pa lang, pag nag-invite ka na, ang iniisip ko po talaga sa una pa lang na i-share ko ito para matulungan kita. Hindi yung parang pagkakitaan kita. Yung nakita ko po na interested,
So, yun na po ang tinututukan ko. Darating po yung time na ang nag-reject sa atin, yun na talaga lalapit at kusa na silang sasama sa atin. Huwag lang mawala ng pag-asa. So ako po, marami rin akong napagdaanan na rejection. So okay lang yun. So nadapa, okay lang yun. Sabi ko nga sa buhay, pag nadapa, bumangon lang at mag-move forward. Kasi wala pong mangyayari. Hindi ka po magiging successful kapag sige mo lang ang kakaisip ng naging failure na napagdaanan mo. So, nagpo-focus lang po ako sa solusyon, hindi po sa problema. Kasi pag problema ng problema ang iniisip mo, wala na po yung katapusan. So, nagpe-pray lang po ako na sana makabigyan kaagad kami ng solusyon. Tapos, naniniwala ako kay Lord na lahat ng bagay may paraan. So, para sa akin po, minsan po kasi bilang leader, nanghihina ka din talaga. Yung parang nanghihina ka, pero bilang leader, hindi mo ipapakita sa mga tao na nanghihina ka din para at least Sinda palaging namomotivate, palaging akala ninda talagang, uy, ang strong mo talaga. Pero bilang leader, yun talaga ang kailangan ng attitude natin. Hindi tayo dapat nawawala ng pag-asa at positive lang po lagi. Tapos, ito po, sabi nga talaga, everything happens for a reason. So, ika nga, kung bakit nandito tayo sa Crowd1, it's God's plan. So, ito na po talaga ang sagot sa mga prayer na nakakapagpabago sa ating buhay at sa buhay ng ating pamilya. So, para sa akin po, alamin lang natin ang ating deepest why, kung bakit mo gagawin si Crowd1. Kasi importante po na para sa pamilya. Kasi po, di ba, pag lalo na tayong mga nanay, matiisin tayo. So, kaya nating magtiis. Pero pag para sa anak natin, para sa magulang natin, so parang nagiging naging superwoman na tayo, talagang magagawa na natin kumpara sa kanila na. So, di ba? So, basta para sa pamilya at para sa magulang, importante talaga na yun ang maging deepest why mo para meron kang paghuhugutan in case na manghina ka, dumating ang oras na tinatamad ka. Para sa akin kasi, para pag Crowd1 ang pinag-uusapan, hindi ako nagano ng excuses, hindi ako tinatamad. Talagang may energy ako lagi. Sa opisina, ginagawa ko 6 a.m. na sa opisina na ako para pag 4 o'clock makakaalis na ako. Alam naman ni ma'am yun. Ang ginawa ko nga, sinama ko si ma'am dito para sabi ko, payagan niya ako pag 4 o'clock nakakaalis na ako ng opisina. So, yun. Pag 4 o'clock, parang ang ano pa ng energy ko, di ba? Pag ka na sa trabaho, pagod ka na. Ako hindi, nag-uumpisa pa lang ako. Pag 5 o'clock, nag-uumpisa pa lang ang energy ko. Talagang ang saya-saya kasi na marami kang natutulungang tao, tapos sinasabi sa iyo lagi na, Ma'am Jenna, alam mo ba na renovate ko na yung aking kwarto, yung bahay, nabilihan ko, tsaka yung marami po akong napagamot yung magulang. Imagine, sabi ko, ako, yun lang ang moves ko. Akala ko para sa sarili ko. Yun pala, marami akong na-transform na tao na naging matulungin din. Kasi meron na sirang pantulong. Di ba? Kung wala ka namang, kasi tingnan mo, pag nagdadaing na yung magulang mo na may sakit, sasabihin, wala ka naman pampagamot, sasabihin mo, ay, ganito lang yan, natin sa albularyo, ganun. Kasi wala kang pampa-hospital. So, para sa akin, pag naririnig ko yun, parang masyado akong namomotivate sa kanila. Ma'am, salamat at napagamot ko ang nanay ko at gumaling. Imagine kung wala pala ang Crowd1, sa sweldo lang nila, wala. Hindi pala mapagamot. So, para sa akin, lalo akong ginaganahan pag ganun ang naririnig kong feedback sa mga tao ko. Tapos yung isa pa, may mga nakapag-tuition na ako. Alam mo ba ngayon, nakaipon na ako para sa next year nila na tuition. Imagine, sabi ko, ang buhay na mababago sa business natin, yung hindi nila inakala na magagawa nila ay nagagawa na. Sabi ko, talagang thankful, blessed kita na napunta tayo dito sa ganitong klaseng business na wow, super talaga.
Talagang bigay ni Lord. Para sa akin, ito ay bigay ni Lord. Blessing, blessing. Hindi ko alam. Bakit? Sabi ko siguro, instrument lang po ako, sabi ko. Hindi talaga ako. Galing po kay Lord itong business natin. Kasi hindi ko ma-imagine sa sarili ko na kaya ko palang makapag-transform ng buhay ng tao, ng financial status nila. Tapos parang sila din mismo, parang everyday, nagiging maganda ang buhay, yung may aura, yung masaya, yung basta iba po ang feeling pag nasa crowd 1 ka. The more na nabibless ka, the more na marami kang matutulungang tao. So para sa akin, kung mayroon pa dito hindi member sa crowd 1, wag na po kayong magpahuli. Sumubay na po kayo kasi lahat naman ng bagay na pag-aaralan. Ako po, sa totoo lang, hindi talaga ako teki nang pumunta ako dito kahit nga yung Zoom, hindi ko alam. Tanong pa kay Ma'am Rachel, paano ba dyan mag-join? So, buti na lang talaga si Ma'am Rachel, 24/7, Rachel Garcia pala po, saludo ako sa kanya, sobrang bait, sobrang matulungin. Talagang siya po lagi kong tinatanong na, tapos wala siyang ano sa akin, kahit anong oras pwede mo siya pa yung nag-i-encode ng mga tao kasi nga hindi nga ako marunong. Pero ngayon sabi ko, at least napapag-aralan naman. So, napapag-aralan, kaya nagagawa naman ng paraan. So, wag na po sa mga nanghihinayang ng puhunan, naku, ilang percent ba ang balik ng 6,600 natin pag sumali ka dito? Trabahuin mo lang po. Magkakaroon ka rin ng financial freedom. At para bagang ang ano mo, magkakaroon ka ng time, financial freedom, at magkakatulong ka rin sa mga tao. Napakagandang mangyayari sa atin dito sa Crowd 1. So, para sa akin po, maging blessed ka at be a blessing to other. Yun lang po, sir. Yun lang po ang ito po ang inyong lingkod, Coach Jen. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. OMG. Wow, grabe na. Guys, can you please put a heart no sa inyong screen. Put a heart po and grabe no guys, ma'am, thank you so much sa inyong testimony and pati rin ako tumutuloy yung luha ko. At the same time, na-inspire ako sa story niyo po. No? Grabe, ang ganda pa rin ng ang dami ko nakukuhang idea. Sabi ko, di ba? We as leaders, no, we learn from each other. Sabi nga, faith comes from hearing. Okay, according to the Bible. Okay? Faith comes from hearing po. And sabi mo kanina, no? Yung tinatawag na part-time approach. Very powerful. Yung part-time approach na kung ako busy, I can do it. You can do it too. So, very powerful no, yung part-time approach. Ano pa? Yung keeping. Ang ganda nung sinabi nyo kanina, yung keeping, no? Na despite dun sa nangyari sa inyo, na nagsara yung company, which is nangyari po yun sa akin, halos million po yung naubos sa amin. Pag pinagsama namin yung ano namin doon, investment, millions, pero hindi kami napatinag doon. Instead, we start all over again. Umiyak kami, yes, totoo po yun. Iniyakan namin yun, pero nakarelease naman yung aming yung pain namin, suffering. So, grabe no, ang dami niyo pang sabi, yung iba kasi sabi nila daw, hindi kasi ako techie. Pero hindi pa talaga yun ang Kailangan daw yung reason why na malalim yung dahilan natin na mabago yung buhay. So, grabe no, ang sarap nung kwento na yan na yung tipong may nagme-message sa'yo, tapos sasabihin nila na, ma'am, nabili ko yung lote through Crowd 1. So, salamat na dahil na-invite mo ako. Amazing, di ba? So, ang sarap ng ganung pakiramdam na yung tipong akala mo, ikaw lang yung kumikita, pero hindi natin alam na people are changing their life too. Nag-transform din po sila. Ang sarap nung ganung pakiramdam, no? Grabe, na pati ako kinakalabutan. Nagkaroon ako ng ghost bomb. Alam mo yan. Sa testimony niyo po. And sa ating mga viewers dito, guys, I hope na-inspire kayo and I hope na ito na yung simula mo na talagang wag mo nang i-look pa yung pangarap mo. Change your life, no? Change your life. Of course, God is good all the time. God will never leave us nor forsake us. Totoo po 'yon. Kami po yung testimony, no?
ng pandemic na we really help people. We give ayuda, we give pledge sa mga taong hirap na hirap. Ultimo sa mga pampahospital, our Team Bless, nakakatulong po talaga. Itong Team Blessed na ito, talagang marami itong natulungan. Hindi lang po sa, sa motivation, kundi din po sa financial. Okay, so ganun po. Ang sarap nating business. Payaman ka ng payaman, pabata ka ng pabata, at the same time, dumadami ang bank account mo. Yung laman ng bank account. Okay? Nung ako empleyado, ang dami kong bank account, nagsarap po lahat. Okay? Nagsarap po yung bank account kasi alam bakit? 500 pesos na nga lang, kinukuha ko pa. Relate. No? So, kawawa talaga. Pero nung ako nag-round 1, relate ako dyan. Maintaining na lang, kinukuha pa. 500 na kinukuha pa eh. Why? Wala talaga eh. So, sabi ko isang araw, kawawa na yung bangko ko. Kawawa na yung bangko ko. 500 na lang, kailangan ko pang withdraw. Alam bakit? Pambayad namin ng tubig eh. Pambayad ng tubig. Pero ngayon, alam mo ma'am, yung kwento ko lang din, oh. Nung ako'y nag 3-star manager, okay, nung ako nag 3-star, di ba magkano income sa 3-star sa residual? Di ba 100 euro? Yes, opo. Alam mo ginawa ko? First, residual ko, binigay ko sa pastor ko. Ginawa ko siyang love gift. Tapos yung first director ko, na income ko, binigay ko sa mother ko. Yes. Kaya yung mother ko, hanggang doon sa may kanto, kinimento yung crowd 1. Ay, nagpuntahan sa bahay, sabi na, Mike, ito na yung 6,600 ko, isali mo na ako please. Ganun din naman sa amin. Grabe, no? Life changing talaga, ma'am. Patuloy na ako, hindi pa rin makapaniwala na sa grupo natin, dumami yung minute. Kaya abangan po. So, I'm so excited, no, na itong buwan na ito or next month, maraming mga directors na lalabas sa grupo na ito. And I'm so grateful and ako nagpasalamat sa ating Panginoon dahil Crowd 1, binigyan niya ang Crowd 1 sa atin. It changed our life. Nakatulong sa tao, karamihan, during this pandemic time. And it's so amazing. God is good talaga. God is good. Kaya sa mga bago rito, guys, wow, sumabay na kayo. Huwag ka na papatupik-tupik pa, no? Be excited na kunin yung pangarap mo. Kung wala kang pera ngayon, it doesn't matter. Ano yung buhay mo ngayon? It doesn't matter. Ang importante, meron ka ng oportunidad. May nakita mo na, nagawa namin. Remember, no, faith comes from hearing. Totoo po yon. Iba yung, buti lang talaga, nag-attend ka ng meeting na ito. Narinig mo yung mga testimony namin.